Yay, boom! So narito naman tayo sa pag-survey sa ating tanim na pangalawang tanim na kamatis, no? So makikita nyo mga boss, yung kamatis natin is trial, no? Only trial, no? So first time po tayo nag-produce ng kamatis na tayo lang po ang nasa management nito. So hindi din maging madali ang pagtanim ng kamatis, pag-alaga. So yung itsura ng kamatis natin, konti lang, mga nasa 4 lines lang ito mga boss. Yan, 4 lines. So yan, may ano na siya, nagkakaroon na siya ng ano, ng bulaklak. Ayan. So dati may tanim tayo doon, yun ang una. Kaya lang hindi yan naitama sa magandang panahon. Meron naman siyang bunga, hindi natin masyado makikita kasi malayo yung camera natin. So dito pangalawa itong tanim. Ito medyo maganda yung tubo niya, kaya lang hindi pa siya masyadong malago, kaya makikita nyo payat pa siya. Ayan. Dito naman sa tabi niya nagtanim po tayo ng 2 lines na ano, na labuyo. Yung pong itsura natin ng labuyo, lapitan natin sa ating camera. So ayan po. So hindi pa siya maganda yung ano nating labuyo, pero mayroon na siyang ano, parang may ano na siya sa bulaklak. Pero dito sa ating kamatis sigurado po na meron na siyang mga bulaklak. Ito. So itsura ng kamatis natin. So ayan, oh. Hindi ba may mga bulaklak na? Yan. Ito po ay bagong naabunuhan. Kahapon lamang nag-aabuno tayo kasi umulan po dito sa ating lugar. Napaka malaking bagay na po sa mga nagtatanim yung ulan, kasi yun po ang mga dahilan minsan na yung pagtubo ng ating mga tanim ay nauudlot dahil po sa matinding init at hindi po nagkakaroon ng ulan. So sa nagtatanim is malaking biyaya yung ulan. So yung itsura ng mga ating ano, yung distansya ay hindi masyadong malapit, kasi kapag malapit mga boss ay kapag tumaba yon, masyadong mataba yung kamatis na inalagaan mo, ay mabilis siya tumangkad kapag masyadong malapit. Kaya ang ginawa po natin hindi po masyadong malapit para po na maiwasan po natin yung mabilis na pagtangkad niya. At parang ano siya, nagkarera yung kamatis natin na makarating sa taas. So doon siya magkakaroon ng maraming bulaklak sa hitaas. So ang ginawa po natin ay nasa katamtaman lang po ang distansya. Ayun, oh. Mga isang roller, no? 1 fay. So yun po ang ano natin. Tingnan nyo mga boss, yan, oh. Mayroon na mga bulaklak ang ating kamatis. So ito ay dapat na talian, kaya lang medyo busy tayo ngayon. Hindi po tayo nakakaroon ng ano, siguro bukas, kasi yung kasama natin dito ay mayroong importante na ano, kaya hindi po tayo naka duty ngayon na araw. Pumunta lang po tayo dito para makapagkuha ng content. So yun pong itsura ng ating kamatis. So mas maganda itong tubo nito kaysa una yung kamatis natin sa itaas. Ayan, doon mayroong mga bunga yun pero kaunti lang talaga, dahil po ay tinamaan ng matinding init at nagkakaroon ng mga sakit. Kaya lang naagapan po natin, mayroon tayong ginamit na pangdilig dyan para maiwasan po ang pagkamatay niya, yung fungi na nagmula sa lupa na ansyang ikamatay ng ating kamatis. So ayun po ang
itsura ng ating kamatis. Medyo malaki na yung mga ano niya, yung mga stem niya, yun oh. Yun oh. Ito po yung mga palatandaan mga boss na tataba yung kamatis natin. Kapag lalaki na ito. Yan, malaki na, 'di ba? Ito po mga palatandaan. Kapag ito'y humabok, lalaki, ay palatandaan po ito na mataba po yung kamatis natin. So, pasalamat tayo sa Panginoon kasi binigyan tayo ng ulan, no? Ay naisip po natin na hindi po nagkaroon ng low pressure, hindi po umuulan dito sa ating lugar, dito sa Masbate. So, yung mga itsura ng ating kamatis. Kapag ito'y lalago na, so makikita po natin ang growing po nito. Ang pinaka-importante na bagay dito mga boss madam sa ating pagtatanim, hindi lang po kaya nating patabain yung tanim natin, kaya po nating pabungahin, kundi ang pinaka-the-best po na mahaba yung buhay niya, no? Ang kailangan po natin, no? Kasi kapag nagtanim po tayo na kaya nating patabain, kaya nating pabungahin ang ating pero hindi natin kaya na maibigay yung mahabang buhay niya, no? Kumbaga hindi natin ini-expect bigla lang siya mapatay, no? O mamamatay yung ating alaga. Kaya dito po sa pagtatanim, kailangan alam po natin kung ano pong sekreto na hindi po magkakaroon ng sakit. Yung sakit talaga na ansyang nakamamatay, no? Ansyang yung dulot talaga na mamatay, pwedeng mamatay yung mga tanim natin. So yun po ang napakahalaga sa pag-alaga ng tanim, na maiwasan natin ang pagkamatay. Kasi halimbawa pag napakalaki na yung tanim natin, tapos namumunga na o kaya namulaklak na, medyo marami na po tayong ginugol na oras para maalagaan, tapos at the end of time na bigla lang siyang malanta o kaya mamatay kasi nagkakaroon siya ng sakit, no? Yun po ang napakahalaga sa pag-alaga. Katulad rin ng tao, kapag hindi po natin na bigyan ng magandang sustansya ang kanyang kinakain, pwede po na masira din ang tao, no? Ganon din ang halaman mga boss madam. So yun po ay mayroon po tayong dinidilig dito para to sustain, no, sa kanyang buhay, na hindi po siya madapuan ng fungi o punggos sa kanyang puno, no, na nagmula sa lupa. So medyo madilim na kasi medyo hapon na, no? Hapon na talaga dito, no? So muling mag-update po tayo mula po dito sa ating farm for the next time. So ipapakita po natin yung nito, yung growing niya, kung ano nang itsura niya mula ngayon. So ayun na po, at maraming salamat. God bless.